Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat ng kapatid natin sa CLF family, Navotas, and sa iba pong satellite churches ng ating CLF. And sa lahat po ng nanonood sa oras na ito, ako po si Sister Vanessa ang magbabahagi ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Tayo po ay nasa ka-47 na po ng yugto ng ating CLF prayer and fasting for the nation, na may temang the steps that I will be willing to undertake and undergoing in order to live a deep life-changing imprint of who Jesus is on someone else's life. So bago po ako magbahagi ng salita ng Panginoon sa oras na ito, inaanyahan ko po ang lahat na pumikit at manalangin kasama ko. Let's pray po. Thank you, Jesus, for this moment, Panginoon, for the opportunity to lead us, Panginoon, to your word. We are praying, O Lord, na patuloy nga na ibuhos mo yung pagmamahal, yung pagpapala sa bawat sa amin, Lord God, na may turuan mo kami, Lord, to speak clearly with wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano magpakumbaba, Panginoon. Turuan mo kami, Lord God, to surrender all our worries, our life to you, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos, Panginoon, at wala nang iba. Naniniwala kami, Lord, na patuloy mo kaming ginagabayan, iniingatan, at ibinubuhos, Panginoon, yung pagmamahal that sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Patuloy nga na kumilos ka sa buhay namin, Panginoon, despite of the distance, Panginoon, at hindi man kayo magkakasama, Panginoon. Alam ko, Lord God, that your presence is with us, Panginoon. At patuloy mo, Lord, na inihahayag kung gaano ka kabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At nananalangin kami na patuloy mo kami samahan sa aming buhay. At patuloy mo kami samahan sa lahat ng aming gagawin, Lord God. Ikaw aming siyang pupurihin, Panginoon Jesus. At patuloy kami mananalig, magtitiwala sa iyo, Panginoon. Na patuloy kami, Lord, na titindig, Panginoon, in serving you, Lord God. At sa pagbibigay, Panginoon, at pag-share ng gospel, Panginoon, and everything sa lahat ng tao, Lord God, na aming nakakasalamuha, Panginoon. Patuloy nga, kumilos ka sa amin, Lord God. Ikaw ang siyang magbigay ng liwanag at patuloy magbigay ng pag-asa sa bawat isa, Panginoon. Abutin mo sila, Lord, for those people, Lord, na dumaranas ng problema. Patuloy nga, naipuin mo ang kanyang puso. At patuloy sila, Panginoon, na bigyan ng kagalingan, Panginoon, at anuman yung kanilang nararamdaman. We're praying, O Lord, na ikaw ang siyang, Panginoon, magpakita ng grace, Lord God, at patuloy na victory for every people, Lord God, na nanghihina sa panahon na ito, Lord God. Ikaw ang siyang aming sandigan, Lord, at naniniwala kami na walang imposible sa'yo. Sa'yo ang lahat ng papuri, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, babasahin ko po muli ang ating tema ngayon. Sabi dito, the step that I will be willing to undertake and undergoing in order to live a deep life-changing imprint of who Jesus is on someone's life. So, napakaganda ng ating tema. That how we'll be able to imprint or how we'll be able to show who Jesus in our life, in someone's life. Diba? Paano nga ba natin mapakita sa ibang tao who is Jesus? Ano yung alam mo, paano si Lord kumikilos sa buhay natin? Paano natin mapapakita kung gaano kabuti yung Panginoon upang baguhin yung isang tao? And sino nga ba si Lord in human identity, sa identity natin? That Jesus is someone na patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa, na patuloy nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. So, it is important na i-imprint natin sa puso't isipan ng kahit sino at patuloy na ipakilala ang Panginoon sa kapwa nating Kristiyano at sa mga lalo na sa mga hindi Kristiyano. Diba? That we are all God's creation. And kanino nga ba tayo nabibilang? Of course, in God. Diba? All the creation that nakikita natin, kasama tayo, where belongs to God. So, dapat naiintindihan nyo ng ibang tao. And as a Christian, tayo, dapat yung unang-una, nagpapakita nun kung kanino nga ba tayo nabibilang. Kanino nga ba sila nabibilang
Kayo nga ba dapat nila nilalaan yung buhay nila? Of course, in God, diba? So, in order to imprint Jesus in life of someone, lalo na sa unbelievers, that tayo, lagi tayong ready. Dapat alam natin yung purpose natin in life. That alam natin yung challenges na kakaharapin natin. Kasi it is not easy naman to share the gospel. It's not easy to tell the truth to everyone. That the Lord is our way. Diba? Para sa kaligtasan, para sa salvation. Diba? In John 14, sabi nga, that the Lord Jesus is the truth and the life, and no one comes to the Father except through Him. And alam natin sa sarili dapat natin that as a Christian, tayo yung unang mag-step forward to share the gospel, to give someone hope through Jesus. So tayo dapat, bilang kapatid ako in personal, hindi ako masyadong vocal. Even in my college days. Ngayon lang siguro yung nung nag-aral kami. Because I realized na napakahalaga pala na lagi mong pinagmamalaki na kay Lord ka. Lagi mong pinagmamalaki kung gaano kanya binago araw-araw, kung gaano nga ba siya kabuti sa buhay natin. So, in my journey in Christ, alam mo yun, hindi naman, although madaldal ako sa ibang bagay, but not in sharing. Nung hindi pa ako masyadong malalim kay Lord. Sharing the gospel sa mga kakilala ko, sa mga classmate ko. But it changed. Kasi, habang paunti-unti, habang nananatili ako kay Lord, nalalaman ko na napakahalaga pala na sinashare natin yung faith ng pananampalataya natin sa ibang tao. Kasi nga, ito yung isang step para malaman nila na sino ba si Lord? Bakit tayo nagbago? Bakit tayo, alam mo yung patuloy na nagkakaroon ng pag-asa sa buhay despite all the challenges, lahat ng problema na dinaranas natin. Sino nga ba siya? So, as a servant of God, dapat lagi tayong ready na we need to share our faith to everyone. Ako, right now, kasi sobrang mayayain ko, hindi ako masyadong vocal din talaga. Although sabi yung iba madaldal ako, but not really, at alam ko sa sarili ko. But napakasarap pala sa feeling that, alam mo yun, tinatry natin na ibahagi yung salita ng Panginoon. In my work, ngayon, marami akong kakilala din kasi pag pumasok ka doon since logistic, ang dami talaga, ang lala ng buhay doon. Tapos maraming mga kasamang puro lalaki kasi more on operation. So sila mga tatay na mas matanda sa'yo, and then sobrang ang lala talaga ng mga murahan doon, influence. So tayo mag-i-stand for that. Kahit ayain ka nila ng mga bagay na hindi maganda, dapat you will stand in your faith. And ayun yung siguro first step na i-take ko as a challenge. So, in that, alam ko sa sarili ko na hindi dapat maging mahiyain sa pag-share ng gospel of God. And as a servant of God, dapat tayo nag-step forward to share the gospel. So, right now, paunti-unti alam ko. Kasi pag nagtatanong sila sa akin, alam kasi nila na Christian ako. So, pinagmamalaki ko yun. Kasi nga, diba, pinagmamalaki natin na Christian tayo. Pinagmamalaki natin na nakilala natin si Lord, binabago niya tayo. Pinagmamalaki natin na araw-araw na meron tayong Panginoon sa buhay natin, hindi tayo nahihiya. So, may mga times sa pag-aalis sila, kasi usually may mga umaalis doon, pupunta sa ibang lugar. So, pinagpipray natin sila. Mayroon pa ako naging friend doon, sabi, Vanessa, i-pray mo nga ako kasi one time pinag-pray ko siya kasi nagma-master siya, nagtitake siya ng master degree niya and mag-exam siya, magtitisi siya. So pinag-pray ko siya and hindi lang natapos yun doon kasi nakaka-share ako sa kanya ng gospel and sabi niya one time yung mayroon siyang parang final exam niya na, sabi niya, Vanessa, i-pray mo ako, ang powerful ng prayer sabi niya.
So, nakakagalak. Diba? So, if we want something, alam mo yun, na gusto natin na malaman nila sino ba si Lord sa buhay nila. Dapat tayo nag-step forward to pray for them. To share the love. Hindi tayo nagiging tahimik lang. Kasi 'di ba, ang sabi ni Lord dun sa Bible na that we share. But once we share our faith, dapat kasama dun that we share the gospel. 'Di ba? Sabi niya, go preach and share the gospel of God. Baptize them by the name of the Holy Spirit, Father and Son, Jesus Christ. 'Di ba? So if you want something na tanggap ng proseso para malaman nila si Lord ay napakabuti sa buhay ng bawat isa, is we should share our testimony and faith for them. Diba? Kasi we are not selfish here. Hindi lang dapat tayo yung nakakarinig ng salita ng Panginoon. Dapat yung ibang tao din. Kung gusto mo maligtas ka, dapat mas gusto mo na maligtas ng ibang tao. So in order to imprint Jesus sa someone's life, we need to share our faith. Diba? Share your faith to everyone. That's the first process. And sabi dito, we should embrace all the challenges. Diba? Kung gusto mo malaman nila kung sino ba sila bilang magiging anak ng Panginoon at kung sino ba sila as God creation, dapat we are embracing all the challenges. Everything. Sabi ko nga mahirap totoo as a Christian and to share the gospel. But dapat inaalis natin yung, alam mo yun, nung hiya. Sabi ko nga earlier that tayo dinago ng Panginoon. Kung dati mahihain ka, mahihain ako, hindi ako pala salita din. And sa ibang bagay, pero in a word of God, hindi. Pero binabago yun araw-araw ng Panginoon. So, nag-step forward ako in my comfort zone. Kasi dati pag tumatayo ako, sarap, maraming tao, kinakabahan ako, nanginginig pa ako. Pero, nung nag-aral na kami, sabi ko, may times pa nga na, okay na siguro yung nag-attend ako ng preach every Sunday. Tumatayo ako as part of music ministry. Attendance naman ako, attendance naman ako lagi na uma-attend ng prayer meeting, ng ibang gawain ng church. Pero hindi lang pala yun nung mahalaga. Dapat we keep trying to ourselves na dinidip pa natin yung pagkakaintindi, yung understanding natin sa Word of God. So, sabi ko, ayoko pa mag-aral ng dati. Pero, may mga nag-encourage sa akin kasama yung mga ate ko. Sige, mag-aral ako ganun. Nag-aral kami, tapos hindi ko natutunan na hindi ka lang dapat pala nag-i-stay, nakikinig ka lang. Dapat, na nagde-devotion ka lang your own. Dapat pala, kasama yung mas marami pang may alam in the Word of God, na anointed ng Panginoon, na magkakasama kayo, inaaral niyo yung Word of God. Kasi once na may nagtanong sa inyo, ano isasagot mo? Diba? Tahimik ka lang. Kasi minsan kailangan rin natin ipagtanggol yung Panginoon. Paano kung minamak na si Lord, diba? As a representation of God, dapat nandito tayo to stand still. At handa tayo sa lahat ng bagay. Maging handa tayo. Ano man yung iba sa atin ng mundo, ng ibang tao, na questions about who is Jesus in our life. Dapat alam natin yun. And dapat may ibabato tayong Word of God sa kanila. So, hindi dapat tayo mag-stick in our comfort zone. And that's, I'm always trying and every day, lalo na nag-preach kami in Creed, is, sabi ko, mahiya na share yung gospel ng Lord. And, ayun yung lagi kong tinatry sa sarili ko. And, alam ko, na na-overcome ko yun sa tulong ng Panginoon. And to, alam mo yun, to demonstrate the love of God. To imprint God, someone's life. At kung gusto mo, mabago rin sila kagaya mo. Dapat we demonstrate God's love. We demonstrate forgiveness.
we're doing straight kindness, handa tayong tumulong. Ayun yun. Na we bear the fruit of the Holy Spirit. The joy, the love, the kindness, sa lahat ng bagay, the peacefulness. Dapat lagi tayo nag-extend ng pag-asa sa ibang tao. Kung gusto mo malaman nila yung purpose nila sa buhay natin. This was our purpose here. Dati hindi ko naintindihan yun. Why we exist? Tapos may mga naisip ako na nakikita na bakit ginawa pa ng Panginoon yung ibang tao kung naghihirap lang pala sila. Diba? Bakit pa sila ginawa ng Lord? Sana hindi sila nag-exist dito, sila naghihirap. But God has a purpose in everything. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, na bakit na tayo ginawa. That we are not accident. And si Lord ang nakakaalam nun. So we should know our purpose and everything. And yung purpose natin as a Christian, as a child of God, na ipakita yung kabutihan ng Panginoon sa ibang tao. That we need to be intentional to share the gospel. That we need to be brave, confident, na i-share natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kung paano niya tayo binabago araw-araw, kung paano niya tayo pinapalakas, kung paano niya tayo itinatayo kapag nalulungmok tayo sa mga problema. And to fight for the conclusion ng ating devotion. Diba? The step, dapat alam natin yun. That we are willing to sacrifice all. Everything. Every material things that we have. Every energy, every effort, we need to sacrifice it. Not just sacrifice, but abiding God's. Diba? Kung gusto mo dumami kayo in church, kung gusto mo, hindi lang ikaw yung maligtas, kung gusto mo, mas may makakalala pa kay Lord, is you need to step forward. You need to plan kasama si Lord. Kung nahiya ka, kung di mo alam paano simulan mo in prayer. Simulan mo in trusting God. Simulan mo in asking God guidance. Kasi yun yung mahalaga. So, para hindi tayo maligaw. Hindi tayo mapagod. Kasi, kung gano'n, nagre-rely lang tayo sa nating kalakasan. We are tend to fall, to burn out. So, lagi tayong mag-ask kay Lord ng kalakasan at ng guidance. And, ayun lang po mga kapatid. Always ask God guidance sa lahat ng ating gagawin. And, maging intentional lang po tayo. Para sama-sama tayong lumago sa piling ng Panginoon. And yun lang po, inaanyahan ko po ang lahat ng manalangin sa oras na ito. Lord Jesus, we thank you, Father God, for your words, for your love, for your blessing, for your grace. Panginoon, tunay nga that the victory is yours, Panginoon. At naniniwala kami na patuloy mo kaming babaguhin araw-araw. Patuloy mo kaming tuturuan, Lord God, how to share your gospel, how to extend love, forgiveness, Panginoon, hope to everyone. At patuloy nga na hiniling namin, Lord God, na i-boost mo ang pagpapala sa bawat isa amin, Lord God, sa bawat nakikinig, bawat nanonood sa oras na ito, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa buhay namin. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat never mo kami, Panginoon, pinabayaan. You always provide our needs. You always there for us, Panginoon, that despite of challenges, Lord God, never mo kami iniwan, Lord God. Kasama ka namin, Lord God. Naniniwala kami through our faith, Panginoon, sa pagtanggap sa iyo, Lord God, that we are saved by you, Jesus Christ, Panginoon. Patuloy kami mananalig, Panginoon, patuloy kami magsaserve to you with all our heart, Panginoon. That we always keep the fire burning, Panginoon, sa iyo. Patuloy nga, Lord, na patuloy kang kumilos, at patuloy kang, Panginoon, na maging aming shepherd, Lord God, sa mundong to. Na kami yung tupa, Panginoon, at ikaw ang siyang gagabay sa amin, Panginoon, at maglalayo sa amin ng kapahamakan. In this time of weather, Panginoon, storm, flood, Panginoon, heavy rain, Panginoon, patuloy nga na we are asking, Lord, to provide our needs, na maraming hindi nakapagtrabaho, maraming nasa bahay lang, and to dahil malakas yung bagyo, Panginoon, bumabaha
Hinihilin namin yung protection mo, Lord God, at patuloy na pagbibigay sa amin ng aming pangangailangan in this midst of storm, Panginoon. Patuloy nga na extend mo ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na patuloy kami magtiwala, Panginoon, sa iyo at ibuhos, Panginoon, pananampalataya namin, Lord God. Purihin ka, sambahin ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Naniwala kami na never mo kami iniwan, Lord God. Patuloy mo nakikita ang lahat ng aming ginagawa. Kung may mga pagkukulang man kami, Panginoon, ito'y bigyan mo ng pagpapala ang bawat isa at punan ang bawat kulang na iyon, Panginoon, sa bawat nakikinig ngayon, Lord God. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.